Naiinis na sinabi dito ni Ju Yi. Ano, ngayon mo lang ako nakilala. Naiilang na sumagot dito si Yang Chen. Isa kang sikat na artista, pero ganyan ka kabastos. Pagkagising mo, ni hindi ka man lang nagpasalamat. Ang una mong ginawa ay pagbintangan ako. Niligtas kita, tapos ako pa ang masama. Grabe naman, mas may manners pa yung mga ordinaryong manggagawa kesa sayo. Agad humingi ng tawad dito si Ju Yi at tahimik itong tumingin sa kanya, saka mahina ang boses na nagsabi. Pasensya na, marami lang talagang nangyari ngayong gabi. Hindi pa buo ang isip ko. Thank you, at sorry kung naging bastos ako. Sabi ko kagabi, gagawin ko ang lahat para makabawi. Tinignan siya ni Yang Chen. Ikaw nga sikat, paano ka nadruga? Wala ba kayong bodyguard o kahit pa simpleng pag-iingat? Wala kang takot na makilala ka sa ganyang ayos? Napaluha si Ju Yi. Akala mo ba gusto ko to? Kailangan ko ring mabuhay. Hindi ganon kadaling kumita kahit artista ka. At kung kumikita man kami, hindi mo alam kung ano ang kapalit nun. Matapos marinig ang sinabi ni Ju Yi, agad na niya itong tinanong, mukhang hindi madali ang trabaho mo, sige, saan ka nakatira? Ako na ang maghahatid sa iyo. Sabay noon, pinaandar na rin niya ang sasakyan. Second ring apartment complex. Maraming salamat, sagot ni Ju Yi. Pagdating nila sa parking lot ng kondo, agad sinabi dito ni Ju Yi habang namumula ang pisngi. Pwede mo ba akong samahang paakyat? Sira tong suot ko, baka may makakita, nakakahiya. Napabuntong hininga si Yang Chen at kinuha ang coat niya. Sige, sasamahan na kita. Nilagay niya ang coat sa balikat ni Ju Yi, saka inakbayan ito. Habang paakyat sila, hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng mga paparazzi. Kinuhanan sila ng daan-daang litrato habang magkasamang pumapasok sa building. Oy, kilala mo ba tong lalaking to? Bulong ng isa. Grabe si Ju Yi. May boyfriend palang non-showbiz. Sobrang swerte naman. At tayo, nandito lang, giniginaw, nanunood lang. Nagpatuloy pa ang isa. Sila, naglalambingan sa taas. Tayo, parang mga asong ulol sa labas. Walang katarungan. Pero bago pa sila makapagsaya sa tsismis, bumukas ang elevator. Lumabas si Yang Chen, pagkalipas ng 10 minuto lang. Nagulat ang lalaking may hawak ng kamera. Grabe, ang bilis nun ah. May mali ba sa lalaking yun? Kakapasok lang, tapos na agad. Paano niya nagawang maghubad, maligo, at umakyat baba ng ganoon kabilis? Napatawa ang kasama niya. Hindi ba't mas maganda nga yan? Mainit na tsismis ito. May headline na ako. Huyi may sikreto palang nobyo. Nahuli sa akto, magkayakap sa kondo, isang gabing puno ng init. Guwapo nga yung lalaki, pero mukhang mabilis kumilos. Habang naglalakad si Yang Chen, napahatsing ito ng sunod-sunod. Napamura na lang siya habang sinasabi, hayop na yan. Sinong lintik na naninira sa akin ngayon? Kinabukasan, habang namamasada, tumigil si Yang Chen sa isang gasolinahan. May magandang babae sa pump station. Miss, pa-full tank ng 75. Salamat. Sure, pogi, gagawin ko na. Ngumiti ang babae. Pero napansin niyang titig na titig ang babae sa kanya habang pinupuno ang gasolina. Miss, hindi ka nakatingin sa pump ko. Bakit ka nakatitig sakin? Tumawa ang babae. Guwapo ka nga, pero kulang pa yon. Kailangan maging pakipakinabang ka din. Napakunot noo si Yang Chen. Walang kwenta. Anong ibig mong sabihin? Sinubukan mo na ba? Gusto mong subukan natin. Nap-icon si Yang Chen at agad na umalis. Pero habang nagmamaneho, napansin niyang ang pasahero niyang babae ay panay ang titig sa kanya. Driver, parang pamilyar ka ah, simula nang sumakay ako sa kotse mo. Kaya pala, ikaw pala yon. Sobrang gwapo mo, pero kailangan mong magkaroon ng silbi, meron akong alam na exercise sa'yo, gusto mo ba yung subukan? Ang asawa ko ay hindi dati makatagal sakin. Pero noong sinubukan niya ang exercise na sinabi ko, tumagal siya ng mag-iisang oras. Nakakapagod.
Nagulat si Yang Chen sa pinagsasabi ng babae, kaya agad siyang nagtanong dito, "Ma'am, ako po ay nalilito. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin?" Natawa ng sobra ang babae. "Ay nako, huwag ka nang magpanggap, Yang Chen. Buong bansa alam na kung saan ka kagabi, kay Juyi. At ang balita, umalis ka raw nang wala pang 10 minuto. Kumakalat na online." Sabi pa ng paparazzi, "Hindi ka daw makatagal." Napahinto si Yang Chen. Biglang tinapakan ang preno. Tumigil siya sa gilid at agad tinawagan si Lawyer Zhang. "Lawyer Zhang, paki-check online. May balita raw na ako ang boyfriend ni Juyi. Pwede ba natin silang kasuhan ng slander? At ipasara na yung mga siraulong media na yan?" Agad sumagot si Lawyer Zhang. "Kuha ko. Ako na ang bahala dito. Ako na bahala dyan." Lumipat ang eksena sa bahay ni Juyi. Galit at aligaga ang kanyang agent na si Wu Manli. "Ang tanging paraan na lang ay hanapin natin yung ride-hailing driver na yun. Kailangan niya maglabas ng official statement para linisin ka." Pero agad itong tinutulan ni Juyi. "Paano kung kumalat ang personal info ko? Wala rin akong contact niya." Sumingit si Wu Manli, seryoso ang tono. "Tatlong drama ang pinag-uusapan natin ngayon. Kapag lumala pa to, mawawala lahat. Yang skandal na yan pwedeng sumira ng career mo." Napaiyak si Juyi. "Hindi ko rin naman ginasto to. Ano bang magagawa ko sa mga paparazzi na yan?" Biglang nagsalita ang assistant, "Sister Manli, tingnan nyo to. Si Lawyer Zhang may pinost." Sa cellphone, nabasa nila ang official statement ng law firm, si Lawyer Zhang. "Sa ngalan ni Ginoong Yang Chen, aming pinapahayag na siya ay isang ride-hailing driver lamang na nagkataong naghatid kay Miss Juyi kagabi. Sa parehong ngalan, formal naming pinapaalalahanan ang lahat ng media outlets na agad alisin ang maling balita at maglabas ng public apology sa front page ng lahat ng mainstream newspapers at sa Weibo sa loob ng 30 araw. Kung hindi, magkita tayo sa korte." Hinihiling din naming makipag-ugnayan si Miss Juyi upang makolekta ang mga ebidensya. Nabigla si Wu Manli. Anong klaseng ride-hailing driver to? May top-tier lawyer na gaya ni Zhang Xiang. Sa kabilang banda, sa opisina ng XX Media, nagngingit-ngit ang boss sa 2 empleyado. "Mga inutil, hindi man lang kayo nagsaliksik bago maglabas ng balita. Mga tanga." Kinakabahan, nagpaliwanag ang lalaking nakaitim na jacket. "Boss, binayaran lang kami ni Go Yunfan para i-leak agad ang mga skandal ni Juyi, para hindi siya makakuha ng bagong roles. Hindi naman namin akalaing may abogadong gaya ni Zhang Xiang yung driver." Galit na tinuro sila ng boss. "Alam nyo ba kung sino si Zhang Xiang? Hindi natin kayang ipanalo ang kasong to. Tapos na tayo. Mas mabuti pang isara na natin ang studio. Pagkatapos ng gulong to, palitan na lang natin ang pangalan. Baka sakaling makaligtas pa tayo." Naiiyak na ang lalaking naka-maroon na jacket. "Boss, huwag nyo kaming idamay. Baka pwede pa to ayusin." Ngunit pasigaw ang sagot ng boss. "Ayusin? Paano? Hayaan nating aipakulong tayong lahat. Tapos na. Wasak na ang lahat." Nag-collapse sa sahig ang dalawa, umiyak. Tapos na talaga to," bulong ng lalaking naka-maroon habang hawak ang ulo, gulong-gulo sa takot. Bumalik ang eksena sa bahay ni Juyi. Agad na nagsalita ang secretary niya habang hawak ang phone. "Grabe si Zhang Xiang. Isang banta lang niya, umatras agad yung media. Astig talaga." Tumawa naman si Wu Manli, ang manager ni Juyi. "Nakakatawa nga eh. Ang dami ng artista ang nagdemanda sa paparazzi studio na yun, pero ang nagpabagsak sa kanila. Isang ride-hailing driver. Sobrang ironic. Sobrang nakakatawa." Tuwang-tuwa rin si Juyi. "Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, minsan, hindi yung kakompetensya mo ang wawasak sa'yo, kundi yung biglang sumulpat sa ibang industriya." Napahagalpak siya ng tawa. Isipin mo, isang simpleng ride-hailing driver, pero siya pa ang tumapos sa madilim na puwersa sa entertainment industry. Maiksi lang ang eksena niya, pero sobrang impactful. Medyo seryoso namang nagtanong si Wu Manli, habang nakakunot ang noo.
Zhu Yi, sigurado ka ba, wala kang ideya kung sino talaga yung driver na yun? Agad na tinaas ni Zhu Yi ang dalawang kamay na parang inosente. Pangako, I swear, wala talaga akong alam. Kahit pangalan niya, hindi ko alam. Mapupunta naman tayo ngayon sa opisina ng General Manager ng Kangsheng Investment. Sinabi ni Chen Kang sa kausap niya. Hanapan mo ko ng paraan para mahanap ang driver ng car hailing. Siguraduhin mong maramdaman niya kung gaano kalupit ang magiging kapalit ng panghihimasok niya sa negosyo ko. Nilalandi niya yung artistang gusto ko. Akala niya kung sino siya para makipaglaro sa akin. Kinabukasan, habang kalmado lang ang pagmaneho ni Yang Chen, napansin niyang may kotse na sumusunod sa kanya mula sa likod. Napaisip siya kung talagang siya ba ang sinusundan. Kaya huminto siya para kumpirmahin ito. Pagkabuntong hinto, agad siyang pinalibutan ng mga lalaking nakasuot at may isa sa kanila ang sumigaw. Baba dyan, sumama ka sa amin. Lumapit ang isa sa bintana ng kotse at tinanong siya ni Yang Chen. Sino kayo? Sumagot ang lalaki. Sinira mo ang plano ng boss naming si Kang. Dapat lang sayo ang mamatay, gets mo? Sinabi ni boss Kang na kailangan mong matutong huwag makialam sa hindi mo naman dapat pinakikialaman. Bumaba si Yang Chen na walang kahit anong takot sa mukha, at tinanong. Sino yang boss Kang nyo? Si Chen Kang ba yan? Agad siyang hinawakan ng lalaki sa damit at galit na sumagot. Tama. Mukhang sinabi na sayo ni Zhu Yi ang tungkol sa kanya. So anong plano mo? Sasama ka ba ng kusa, o pipilitin ka pa namin? Pero mariing inalis ni Yang Chen ang pagkakakapit ng lalaki sa kanya, at seryosong sinabi. Alauna ng hapon, maliwanag ang araw, wala ba kayong pakialam sa batas? Tumawa lang ang lalaki at sinagot siya. Ikaw, masyado kang inosente. Kung gumagana ang batas, sa palagay mo ba magiging ganito kagulo ang mundo? Ang daming krimen, ang daming mali. Napabuntong hininga si Yang Chen. Sige na, kayo na ang mauna. Sasama ako para makausap si Boss Kang. Tapusin na natin to ngayon para wala na kayong abala sa trabaho ko sa pagmamaneho. Pagkasakay niya sa kotse, inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan. Kayong dalawa, bantayan niyo siya. Sundan niyo ang sasakyan namin. Pag-upo sa loob, agad nag-text si Yang Chen kay Qiu Yuhong. Qiu Yuhong, dalhin mo agad ang mga tauhan mo sa Kangsheng Investment. Ilang saglit lang, nakarating sila sa Kangsheng Investment Building. Sa loob ng opisina, mayabang na sinabi ni Chen Kang. Bakit hindi ka nalang nag-stick sa pagmamaneho ng car hailing mo? Bakit kailangang makialam ka pa sa mga bagay na hindi mo naman sakop? Kalma ang sagot ni Yang Chen. Nagkataon lang na andin ako. Wala nang ang malay yung babae, paano mo pa magagawang ituloy yun? Kung gusto mo lang manglustay, bumili ka na lang ng piraso ng baboy, pareho rin ang pakiramdam. Napuno ng galit si Chen Kang at sumigaw. Abat ang tapang muha. Naiintindihan mo ba kung anong sitwasyon ang kinasasangkutan mo ngayon? May ideya ka ba kung sino ang kaharap mo? Sabay utos sa dalawang tao, sina Zhang Bin at Chen Fei. Binugbog nyo na nga to dati. Kailangan ko pa bang sabihin anong dapat nyong gawin? Nakuha agad ng dalawa ang ibig sabihin. Habang papalapit kay Yang Chen na may hawak na baseball bat, sinabi ni Zhang Bin. Boy, ngayong araw malalaman mo kung anong pakiramdam ng mabugbog sa ulo. Pero biglang sinipa ni Chairman Qiu ang pinto at dumating siya kasama ang kanyang mga tauhan. Kinabahan si Chen Kang at agad siyang nagtanong. Chairman Qiu, bakit kayo nandito? Anong nangyayari? Lumapit si Chairman Qiu kay Yang Chen at nagtanong. Mr. Yang, ayos ka lang ba? Sumagot si Yang Chen. Kung nahuli kayo ng ilang segundo, basag na ang ulo ko ngayon dahil sa kanila. Nagulat at napatigil ang dalawang lalaki. Agad yumuko si Chairman Qiu. Pasensya na, Mr. Yang. Kasalanan ko to. Dapat mas mabilis ako. Lumapit si Yang Chen, hinawakan siya sa balikat at sinabing. Ayos lang, sakto ang dating nyo. Gusto daw nilang ayusin ang problema sa labas ng batas, edi ayusin nyo rin sila sa ganung paraan.
Itinaas ni Chairman Kyo ang manggas niya at sumagot. Sige po, boss. Kami na ang bahala dito. Paglabas ni Yang Chen ng opisina, maririnig ang malakas na sigaw ni Chen Kang. Chairman Kyo, anong ginagawa niyo? Kasunod noon, sunod-sunod na sigaw ng sakit ang narinig dahil sa bugbog. Pagkalipas ng 20 minuto, nasa parking lot si Yang Chen, kalmado lang na naghihintay matapos ang gulo. Lumabas si Chairman Kyo at sinabi, Mr. Yang, ayos na po lahat. Ngumiti si Yang Chen, magaling. Pagbalik nyo, bigyan nyo ng bonus ang lahat. Kung kailangan nyo ng abogado, tawagan nyo si Lawyer Zhang. Alam niya na ang dapat gawin. Sabay kaway para magpaalam. Masayang yumuko ang mga tauhan at sumagot. Naiintindihan po namin. Ingat po kayo sa biyahe. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sa Kangsheng Investment Building ang kapatid ni Chen Kang. Nabigla siya sa kanyang nakita pagpasok niya sa opisina, kaya agad siyang nagtanong. Anong nangyari? Sino ang may lakas ng loob na pumunta rito sa opisina at pagbuhatan ka ng kamay? Habang hawak ni Chen Kang ang mukha niyang puno ng pasa, sinabi niya. Yung car hailing driver na yun. At yung security company, wala talagang class. Tinanggap ang ganitong trabaho. Kapatid, bilasan mo at tawagan si Mr. Zhu. Sabihin mong gantihan ako. Nagtaka ang kapatid niya at agad na tanong. Bakit pa kailangang tawagan si Mr. Zhu? I-report na lang natin sa pulis. Pero agad tumanggi si Chen Kang. Wag na, maliit na bagay lang to, hindi na kailangan pa ng pulis. Si Mr. Zhu na ang bahala. Agad namang inilabas ng lalaki ang cellphone at nagsabing, sige, tatawagan ko na siya ngayon. Makalipas ang maikling usapan nila ni Mr. Zhu, naiinis na sinabi ng kapatid. Sabi ni Mr. Zhu, huwag mo siyang guluhin. Binaba pa nga ang tawag. Ano bang background ng car hailing driver na yun? Samantala, si Yang Chen naman ay sumakay ng elevator paakyat sa mataas na palapag. Habang naglalakad sa hallway, may kausap siya sa cellphone. Sabi ni Lin Yiren, niyaya daw siya ng best friend niya uminom at pinapapunta ako para sunduin siya. Mukhang wala pa siyang alam sa balak ng best friend niya, no? Pagdating niya sa harap ng pinto ng kaibigan ni Yiren, kumatok siya. Agad siyang pinagbuksan ni Xiaojing at sinabi, ikaw siguro yung boyfriend ni Yiren. Pasok ka, maupo ka muna. Pagpasok sa loob, sinabi ni Xiaojing, uminom ka muna ng tubig. Maliligo lang ako saglit at magpapalit ng damit, tapos alis na tayo. Umupo si Yang Chen sa sofa at uminom ng tubig, habang ang babae ay pumasok sa banyo. Nahulog ng babae ang tuwalya sa sahig, may masama pala siyang balak. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya ng banyo at tinawag si Yang Chen. Boyfriend ni Yiren, pwede mo bang tingnan kung nasaan yung tuwalya ko? Hindi ko mahanap. Hinagilap ito ni Yang Chen at nakita sa sahig. Kinuha niya at sinabi, nasa sahig lang pala yung tuwalya mo. Napatawa na lang si Xiaojing at sinabing, pwede mo bang iabot sa akin? Magpupunas lang ako saglit, tapos magbibihis na ako at aalis. Pero ang iniisip niya, hindi ako naniniwalang may lalaking makakatanggi rito. Pag inabot niya yung tuwalya, hihilahin ko siya papasok. Sa harap niya, hubot-hubad ako, walang lalaking hindi maaakit. Ngunit binaygo siya ni Yang Chen, inihagis lang nito ang tuwalya at sinabing, hintayin na lang kita sa labas. Kuhanin mo na lang. Sabay alis niya. Galit na galit ang babae at nina sa pagkabigo. May lalaki pa palang ganito kadesente. Hindi ba't pantasya ng karamihan sa lalaki ang makatulog sa best friend ng girlfriend nila? Ang weirdo naman nito. Makalipas ang kalahating oras, bumaba na siya at sumakay sa sasakyan ni Yang Chen. Tahimik lang sila pareho sa loob ng kotse, wala man lang nagsalita. Maya-maya, nagsalita na si Xiaojing. Tinawagan ka ba ni Yiren? Sabi niya, sumunod na lang daw tayo. Hindi pa raw sila handa. Sumagot si Yang Chen. Oo, tumawag siya. Ihahatid muna kita, tapos babalikan ko siya. Habang umaandar, sabi ng babae.
Ayos lang, salamat sa sakay. Sagot ni Yang Chen. Walang problema. Nagtanong ang babae. Boyfriend ni Yiren, abala ka ba sa pagmamaneho? Kumusta naman kita? Sagot ni Yang Chen. Flexible naman tong trabaho ko. Kung gusto ko magpahinga, pwede. Karaniwan, mga 3 hanggang 500 ang kita kada araw. Sabi ng babae. Pero pag binuwas ang gas, konti na lang natitira no. Buti na lang kayo ni Yiren nanalo sa loto. Pambayad na rin sa paunang bayad sa bahay at pangkasal. Pinagpawisan si Yang Chen. Yiren, mukhang kung ano-ano na naman ang sinabi tungkol sa akin. Samantala, nag-text si Li Juyi kay Xiaojing. Kumusta? Nasaan ka na? Sagot ni Xiaojing. Chief, nasa sasakyan na ako ni Yang Chen. Naayos ko na ang lahat. Mamayang gabi, sisiguraduhin kong mapahiya siya sa harap ni Yiren at mag-away silang dalawa. Sagot ni Li Juyi. Magaling. Kapag nagtagumpay ka, sigurado akong makakakuha ka ng business class. Narinig ko naghahanap na ang kumpanya ng bagong batch ng trainee air hostesses, malaki ang tsansa mo. Sagot ni Xiaojing. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Nasa business trip ang boyfriend ko. Gusto mong pumunta mamaya, malinis na ang lugar at handa na para sayo. Sagot ni Li Juyi. Landi mo, tingnan natin kung magaling ka talaga. Kapag napaghiwalay mo sina Yang Chen at Lin Yiren, pupunta ako at bibigyan kita ng gantimpala. Maya-maya, dumating na sila sa TV bar. Pagbaba nila, sinabi ni Xiaojing. Sabi ni Yiren, paparating na siya. Hindi na raw kailangan sunduin. Pasok na tayo, hintayin na lang natin siya sa loob. Sagot ni Yang Chen. Sige. Pagpasok, nakita nila ang lamesang puno ng alak. Sinabi dito ni Xiaojing. Uminom ka muna. Magre-retouch lang ako ng makeup. Pag-alis niya, nilapitan niya ang isang magandang babae at sinabing. Ayan na siya, bahala ka na. Lumapit ang babae kay Yang Chen. Hi, Pogi, mag-isa ka lang ba? Tanong niya, ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya agad siya ulit nagtanong. Pwede ba akong umupo dito? Pero diretso ang sagot ni Yang Chen. Pasensya na, may nakaupo na dito. Kaibigan ko, paparating na siya. Hindi nakinig ang babae at umupo pa rin. Mukhang bago ka rito. First time mo sa lugar na to, no? Mag-exchange tayo ng WeChat. Next time na lalabas ka, tawagin mo ako. Dadalan kita ng mga high quality na girls. Pero tinanggihan siya ni Yang Chen. Hindi na kailangan. May girlfriend ako. Marunong siya sa lahat ng bagay, at kontento na ako. Hindi ko na kailangan ng iba pa.